Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na balita dito sa mundo ng cryptocurrency, kung saan ay bigla kasing sumabog itong si XRP, umakyat ang kanyang presyo ng mahigit 6% at ngayon ay nasa $2.15 na po siya. Kaya ang tanong ay bakit nga ba? Ayon po sa ulat, ito raw ay kasunod ng isang biglaan ngunit makasaysayang announcement mula kay US President Donald Trump tungkol sa isang complete and total ceasefire sa pagitan po ng Israel at Iran. Oo, tama po ang narinig ninyo. May ceasefire na tinaguri ang 12-day war at tila hindi lang ang geopolitics ang apektado kundi pati na rin ang galawan ng market, lalo na si XRP. Kaya ngayon ay alamin po natin ang balita at himayin natin ito sa mas malalim na paraan, kung saan ay aalamin po natin kung paano po ito nakaapekto kay XRP, bakit siya lang ang tumalbog at ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay XRP. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, nakikita po natin dito ay ang US President, yan, kasalukuyang US President na si Donald Trump. Ayan, simulan po natin sa kung paano po nakaapekto ang ceasefire sa galaw ng presyo ni XRP. Yan, matapos po ang announcement ni Pangulong Trump tungkol sa ceasefire, agad na gumalaw ang market. Ayon po sa datos mula sa CoinMarketCap, ay umakyat po ng mahigit 6% ang presyo ni XRP sa loob lamang ng 24 oras or 24 hours. Mula po sa dating presyo, tumalon siya papuntang $2.15. Ang ceasefire na ito ay nagsimula 6 na oras matapos ang announcement at sabay na tinapos ng dalawang bansa ang kanilang mga huling operasyon. Sumali ang Israel sa kasunduan 12 oras matapos simulan ng Iran ang unang yugto. Ang ganitong klase ng geopolitical na balita ay nagdudulot po ng malaking impact sa financial markets. Kapag may tensyon, nagkakaroon po ng fear o takot ang mga investors. Pero kapag may peace or kapayapaan, bumabalik ang confidence. At dito natin nakita kung paano sumakay si XRP sa momentum na ito. Ngayon ay si XRP lamang ba talaga ang tumalbog? Yan, at bakit siya? Habang may epekto ang ceasefire sa buong crypto market, kakaiba ang galaw ni XRP. Hindi lang ito dahil sa balita tungkol sa kapayapaan, kundi may mga sabay-sabay na pangyayari na nagpapatibay kay XRP. Una, 3 bagong XRP spot ETF ang inilaunch sa bansang Canada. Isa itong napakalaking hakbang dahil nagbibigay po ito ng bagong access sa mga investors na gustong pumasok kay XRP nang hindi kailangang bumili ng aktual na token. Sa madaling salita ay nagiging mas mainstream na po itong si XRP. Ikalawa, marami pang ETF ang kasalukuyang nire-review ng US SEC. Ibig pong sabihin, posibleng madagdagan pa ang exposure ni XRP sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pangatlo, may mga malalaking kumpanya po mula sa iba't ibang bansa na nag-invest ng malaking halaga sa ecosystem ni XRP. Una ay si Weibos International mula po sa China at sila po ay nagpasok ng $300 million. Pangalawa ay ang Trident Technologies mula po sa bansang Singapore na nag-invest naman ng $500 million. At ang Vivo Power mula sa United Kingdom na nag-invest naman ng $121 million. Lahat po ng investments na ito ay hindi basta kapital. Ito ay ginagamit para palakasin ang XRP Ledger at para punduhan ang mga bagong DeFi projects na nakatutok kay XRP. Ngayon ay bakit po bumababa ang reserve ni XRP sa mga exchange? Isa pang napansin ng mga analysts ay ang pagbaba ng exchange reserves ni XRP ng 21%
ayon po sa CryptoQuant. Mula po sa $3 billion ay bumaba po ito sa $2.3 billion. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito ay maraming XRP ang inililipat mula sa mga exchanges papunta sa cold wallets or long-term storage. Posibleng marami ang nag-hold ng kanilang XRP sa halip na ibenta ito. Dahil dito ay bumababa ang selling pressure o yung dami ng gustong magbenta. Pero may downside din po ito. Habang bumababa po ang liquidity o daloy ng XRP sa mga exchanges, nagiging mas volatile po ang presyo. Ibig pong sabihin ay pwede pong bigla-bigla ang galaw, pataas or pababa. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni XRP. Una, malinaw na kahit ang mga international political events tulad po ng ceasefire ay may direktang epekto sa presyo ng crypto. Kaya't bilang isang trader o investor, hindi po sapat na titingin lang tayo sa charts. Kailangan din nating bantayan ang mga global events, lalo na yung may kinalaman sa US, Middle East at mga bansang may malaking epekto sa market. Ikalawa, magandang opportunity ito para sa mga may hawak na kay XRP. Kung matagal mo nang hawak si XRP, malamang ay nakaramdam ka na ng kaunting relief or tuwa sa pagtaas ng kanyang presyo. Pero kung ngayon ka lamang po papasok or mag-i-invest, kailangan mo pong mag-ingat. Oo, may momentum si XRP ngayon. Pero wag po nating kalimutan na volatile pa rin ang market. Ikatlo, magandang balita rin ito para sa adoption ng XRP sa mainstream. Ibig sabihin, habang dumarami po ang ETF at pumapasok ang malalaking investments, mas tumitibay po si XRP bilang isa sa mga blue chip na crypto. Para sa mga Pinoy na gustong mag-diversify, pwedeng pag-isipan po natin kung karapat dapat bang isama si XRP sa ating long-term portfolio. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang pagtaas po ng presyo ni XRP ay isang kombinasyon ng tamang timing, global events at lumalakas na tiwala ng mga institution. Ibig pong sabihin, hindi ito basta hype. Totoong may progress na nangyayari sa ecosystem ni XRP. Pero paalala lamang, hindi po garantiya ang mga balitang ito na patuloy po siyang tataas. Tulad ng ibang crypto, kailangan natin na maging responsable at maingat. Hindi porket tumaas ngayon ay papasok na agad bukas. Ayan, pag-aralan natin ang market. Bantayan po natin ang balita at higit po sa lahat ay mag-invest lamang po tayo ayon sa kaya nating i-risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.